So now, sino rito po yung nakarinig na ng thorn in the flesh? Makikita niyo po yan sa 2 Corinthians 2:7. Maraming hindi pa naririnig ito kasi ginagamit po ito ng ibang Kristiyano sa kanilang debate na ang Diyos ay nagpapadala ng sakit, no? Ito po ay nasa King James. And lest I should be exalted above measure through the abundance of the revelations, there was given to me thorn in the flesh, the messenger of Satan to buffet me, lest I should be exalted above measure. So, makikita niyo po rito sa 2 Corinthians 12:7, na para hindi daw siyang magyabang, ay pinadalan siya ng thorn in the flesh, no? Pansinin niyo, hindi ang Diyos ang ayaw siyang magyabang. Alam niyo, kung meron kayong pagyayabang, dapat yung ginawa ng Diyos sa inyo. Papapansinin niyo dyan, si Satanas ang ayaw siyang magyabang. Because this will attract more people to Him. The more na ini-exalt siya ng Panginoon, the more na maraming lalapit sa Kanya for the gospel. So makikita nyo, si Satanas ang nagpadala ng thorn in the flesh. And then, the thorn in the flesh here, ulitin ko po, nasa 2 Corinthians 12:7. Kung gusto niyo pong reviewin mamaya sa bahay, bago kayo mag-FB, ay silipin niyo po itong verse na ito. Makikita niyo rito yung thorn in the flesh is not actually sickness. The thorn in the flesh, kasi naririnig ko to sa maraming Kristiyano, ay itong aking sakit ay thorn in the flesh ko. Kasi sabi rito, alam niyo, nanalangin si San Pablo sa Panginoon ng 3 beses. Ang sabi sa kanya ng Panginoon, hindi ko tatanggalin yan dahil ang aking kapangyarihan ay lalong nakikita sa iyo kapag ikaw ay mahina. Hindi siya sickness. Alam niyo kung ano po yun? This is persecution. This is the people that annoy Saint Paul. No? Siya ang laging, kahit na lang siya saan pumunta, laging may mga opposition. No? So, this is speaking about Paul being so respected and honored. Ayaw ng kaaway yun. Ang ginawa niya, talagang ginagawa ng kaaway lahat ng hadlang para hindi makapagpatuloy si San Pablo sa pamamagitan ng persecution. Not sickness. Nakukuha niyo po ba? Sa pamamagitan ng persecution, not sickness. And the word thorn in the flesh, minsan naririnig ko sa matatanda, no? Yan, tinik yan sa liig ko eh. Ayan. Sino gumagamit ng word na yon? Yan. Yan, yung naka-ano na yan. Yung naka-polka dots. May naka-polka dots ba? Okay. Or something like that. Or naka-black na yan. Yan, tinik yan sa lalamunan ko. Yun po yung ibig sabihin nun. Yun po yung ibig sabihin. Makikita nyo po yan, no? Meron pong pinagbasihan si San Pablo rito. Let's turn to Numbers 33. Yan, makikita natin dyan. Bibigyan ko lang po kayo ng example, Bibigyan ko lang kayo ng example para makita nyo po kung saan galing yung thorn in the flesh. So, in Numbers 33 verse 55, Moses said, "But if we will not drive out the inhabitants of the land from before you, then it shall come to pass that those which yet ye let remain of them shall be pricks in your eyes and thorns in your side, and shall vex you in the land wherein you dwell." Ibig sabihin, sa Old Testament, ginagamit na itong thorn in the flesh. Nililiwanag ko, yung thorn in the flesh kay San Pablo is persecution, not sickness, because God will not send sickness to you. Joshua 23 verse 13. "Know for a certainty that the Lord your God will no more drive out any of these nations from before you, but they shall be snares and traps unto you, and scourge in your side, and thorns
in your eyes until you perish from all of this good land which the Lord your God hath given you. So, Paul, makikita niyo po yan, Paul drew Old Testament terminology to refer to the persecutions he had suffered. So, never will he afflict his children. Tatandaan po natin yan with sickness. Gaano kaimportante sa Panginoon ang ating kagalingan. Sabi rito, so important that He Himself paid the heaviest and most terrible price for our wholeness. Sino rito ang mga magulang na minsan nanalangin at nagsabi ng ganito, nung may sakit ang anak mo, sabi mo, Panginoon, nilipat mo na lang sa akin yung sakit niya. Ganon ang picture na pinapakita ng Panginoon sa atin. Willing kang mamatay sa anak mo. Yung anak mo hinang-hina na, may sakit, hindi mo alam ang gagawin mo, ang panalangin mo na lang, Panginoon, ilipat mo na lang sa akin yung sakit niya. We are willing to take sickness. Ganon ang Panginoon. Kinuha na niya yung sakit, bakit niya pa ibabalik sa'yo? Kinuha na niya yung sakit, bakit niya pa ibabalik sa'yo? So let me share or remind you of these three things. Let me share and remind you of these three things about healing. About healing. We are closing now, no? So, it is of utmost important that you make God's Word the final authority in your life. Ulitin ko, you want to see healing in your life? Dapat alalahanin mo ito. It is utmost important that you make the Word of God the final authority in your life. When the Word says, I am the God that healeth thee. Ang sasabihin mo, pagkagaling ka sa Bible school, ay hindi naman sinabi sa atin yan eh. Sinabi yan sa mga Israelite. Tapos ka na. Tapos ka na. Make the Word of God as the final authority in your life if you want to see healing in your life. Number 2, reminder, you must become convinced in your heart, knowing clearly from the scriptures that healing is purchased possession for you. Ulitin ko, ito pong kagalingan na ito ay may bumili na sobrang mahal at ibinigay sa iyo. Ibinigay sa ating lahat. Dugo po ang pinangbili rito. Dugo po ng ating Panginoon. Number 3 reminder about healing. Make your mind that you will not settle for anything less than what He promised for your life through His Word. Marami pong ibang wala nang tinatanggap na nila. Ay, lahi namin talaga itong may sakit sa puso. Namatay na lolo ko, namatay sa puso. Ang tatay ko, namatay sa puso. Ako'y mamamatay na rin sa sakit sa puso. Don't settle for anything less. So ito yung mga bagay na dapat nating tandaan if you want to receive healing, if you want to experience healing in your life. Let me close with this verse. 1 Peter 2:24. 1 Peter 2:24. Who Himself bore our sins in His own body on a tree, that we have died to sins, might live for righteousness, by whose stripes we are healed, or you were healed. Sa Tagalog po, ganito ang pagkasabi. Sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tayo'y mamamatay na sa kasalanan at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos.
kayo'y pinagaling na sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. Alam niyo po, maraming question sa mind natin, no? Marami kasing nagtatanong sa akin, lumalapit sa akin. Bakit si ganon hindi gumaling? Bakit si hindi gumaling? Bakit si ganon gumaling? Alam niyo po, I'd rather meditate on what the Word of God says than meditate on that thought. No, bakit hindi na gumaling yung iba? May isang pastor na nagsabi, hindi nyo alam kung anong nasa puso ng mga tao na yon. Habang pinagpipray sila, ang nasa puso nila, ang gusto ng mga kamag-anak ay gumaling siya. Pero ang gusto ng tao na yon ay umuwi na sa Panginoon. Who knows, no? Who knows? Hindi natin alam ang nasa sa puso nito. But this will not stop me praying for the sick. This will not stop me praying for the sick. Church, healing is part of the atonement. Package deal in the atonement. And healing is part of our inheritance. Healing is part of our inheritance. It's time to claim and walk in your healing starting today.